Hello. Okay, ano na tayo? Ano mo, ang link. Ipadala ko sa iyo ang link. Dali na, ipadala ko sa iyo. Ladies and gentlemen, mga kababayan ko, meron lang tayong isang tutulungan sa ngayon na sa Bataan po, may lumulusob na Chinese gamit ang kanyang bakho at mga tauhan ng agaw ng lupa sa Barangay Pinulot, bayan ng Dinalupihan. At ito po ang ating talakayin sa ngayon at live po habang nangyayari sa ngayon. Ipakiclick mo na nga pala yung binigay ko ng link sa'yo para makapasok ka na sa StreamYard ko. Ano? Jay. Jay. I-link mo na. I-tap mo na yung link. Ito habang inantay natin. I-off ko na to. Doon ka na pumasok. Habang inantay natin yung nagrereklamo na mga tao doon na matagal na kahit siguro since time immemorial kung sabihin mo, matagal na sila nakatira doon. So sa ngayon ay may biglang lumitaw na may Chinese na may titulo ko doon, parang si Alice Go na style, na sila na may-ari. Paano sila nagmamay-ari ng lupa na sa loob ng 50 years, hindi mo na sila lumilitaw? At with your respect sa iyo Mr. Elmer C., ang titulo mo po na hawak ay Sparius at pag binasa mo ang titulo mo, Mr. Elmer C., na lumalabas po na yung titulo mo ay naibigay sa araw na hindi pa pinabibigay ang lupa ng gobyerno. Ay, nako. Nag-imbento ka naman, so made in China ata yung titulo mo. Galing sa China, Mr. Elmer C. ng Colt Laguna. Oh. Anong klase style Alice Gong ginagawa mo dyan? Mga tao dyan sa Dinalupihan, inaano mo lang. Kinakaya-kaya mo dahil mga taga-Dinalupihan ay hindi sila kasintapang na mga Muslim sa Mindanao. Pero kung yung mga Muslim na gano'n yan, binaril ka ng mga Maranao at saka Paguindanao. Tingnan mo, umikot ka sa buong Pilipinas. Saang lugar lang ba ng Pilipinas sa walang Chinese? Sige nga, sagutin niyo ako. Ito, real talk tayo. Hindi naman ako nagdi-discriminate sa Chinese. Ako, Chinese din ang blood ko. Pero sa buong Pilipinas, magbanggit kayo ng lugar na walang nang aagaw na inchik. Walang iba, kundi yung sa Mindanao lang. Ito ngayon sa Dinalupihan, kasi walang mga Muslim dyan, nang agaw inchik dyan sa Dinalupihan, sa Barangay Pinulot. Yan ang problema po sa ngayon. Kaya, mga si Gobernador, sino bang Gobernador ngayon dyan sa Bataan? Si Garcia? At saka yung Roman na hindi ko maintindihan kung congresswoman o congressman. Alam mo, may bagit ko lang pastor, si Noah nagpatayo noon, inutusan ng Diyos na magpatayo, na gumawa ng arko. Kailangan lahat ng mga species, dala-dalawa, babae, lalaki. Ang problema ni Noah ngayon, hindi na siya makagawa. Bakit? Ang lahat ng species, may kunin siya, may L, bakla, lalaki, girl, tomboy. Lalaki na, hindi na kaya, tapos hindi pa siya makakakuha ng building permit. Mga corrupt kasi mga sa Pilipinas. Naunahan ng Pilipinas ang kwan. Andiyan ka na, Jay. Ito na si Jay. Pati si Numa, nagka-problema dito. Opo, andito na po. Ayan, magsalita ka na, pwede ang sinasabi ko ngayon sa mga tagapakinig ko ay dyan sa Dinalupihan, Barangay Pinulot sa Bataan, ay may nang-agaw na inchik dyan. Ang bit-bit niya na titulo para sasabihin niya sa may-ari ay made in China. Pakikwento nga kung paano siya naglusob niya, inagaw lupa nyo. Jay, nawala ka sa signal Galing doon, sabi niya, baka galing daw kay Roqueta, si Harry Roque. sabi ng mga nag-comment. Hello. Anyway, abang inantay ko, nawawala siya sa signal .
Anyway, ganito po yun. Tumawag siya, nakita ko pa yung bakho, lulusob sa bahay nila yung bakho. Kasi bakit lulusob? Kasi katwiran ng Chinese na yun, na si Elmer C. Ha? Elmer C. Colt Laguna. Katwiran mo, ikaw may-ari niyan. Well, na-research ko na po ang lupa mo. Antayin mo na lang ang kaso na anti-sampa namin na ipadeklara na null and void, basura yung titulo mo. Oh. Bakit bakit basura? Bakit made in China yung titulo mo? Kasi ganito, ang kadastro, ibig sabihin ng kadastro po, para malaman nyo, anong kadastro? O para alam ni Pastor Apolonio Hernandez, ang kadastro po ay isang uri ng survey na ginagawa sa kada bayan para i-organisa ang bayan o ang city. At ang gumagasta ng survey na yan ay ang gobyerno. Akit ka. Balik ka, inantay kita. Balik ka. Ngayon, pagkatapos government ang maggagasta sa pag-survey. Ang gagawin ng surveyor na binabayaran ng gobyerno, iikot sa buong bayan. Hanapin kung may kada tao may mabanggit, o ikaw, ano pangalan mo? Asan ang lote mo rito? Ito hanggang doon, lilista na yun. Lahat ililista, magsimula sa salat number 1. O di kaya number 2, number 3, hanggang sa ilang libo nakatira diyan. Tapos, survehin nila, determine nilang bounds, meets and bounds na tawag diyan, mga boundary. Pagkatapos, pag pinasurvey na, ang purpose ay pamimigay sa tao. That's the time na pwede palang applyan ng tao ang mga lupa. Prior to that, hindi mo pwede applyan kasi government-owned pa yan, public land pa yan. So, ikaw, Ilberse, ang titulo mo pinapakita, lumalabas na aprobado nung 19 kupong-kupong pa, panahon ni Magellan. Wala pang ginrant lang ang kadastro sa dinalupihan nung kung hindi ako magkamali, 1980s lang. So dapat ang titulo mo magsimula, ang original certificate of title mo dapat magsimula sa araw na pagkatapos mag-aprobahan ang kadastro. Yan, paakitin natin mga nagreklamo ng biktima mo. Ito biktima ng incheck. Kaya kailangan kausapin ko nito si General Gilbert Cruz. Hindi lang po pugo. Sa lupa may pugo din. Ito, hindi siya makapasok. Pero anyway, magpatuloy po ako nag-explain. Ganun po ang nangyari doon. Ang hina lang kasi ng signal, nasa bukirin pa kasi sila So nandun, so mahina ang signal, kaya ganito, hindi ko makita-kita sila. But anyway, sana, kung dito sana, hindi Chinese may-ari, hindi maganda sana, made in China din ang signal, dito. Tapos, ang mga smart, marami din mga Chinese na businessmen nakakabit. So, made in China din ang signal. Tapos, ang Globe, gano'n din. Di ba dati, ang alam ko sa GCash, Globe ang mayari. Bininta na sa Chinese na mayari. So, kaya, wala tayong kawala sa Chinese. Kaya, ikaw, Bongbong, tinitira mo si Duterte na maka-China. Mamaya, babalikan ko, mamaya. Ganito ako dyan. Dali lang. So, ang problema dito po ay ang gobyerno natin, mga corrupt, binibigyan na lang Chinese ng pera. Kaya nakabili, kunwari Pilipino bibili ng malaking lupa. Tandaan nyo, tanging Pilipino lamang ang pwede makabili, makapag-ari ng lupa sa Pilipinas. Ngayon, paano nangyari at nakabili si Alice Go? Nagpanggap siya ng Pilipino. Maraming nakabili na Chinese na nagpanggap na Pilipino. Ito si Elmer C. ba nagpanggap pa ng Pilipino? Sa tingin ko. Naghanap lang ng pangalan ng Elmer. Tapos idudugtong sa C. Ikaw talaga. B. So anyway, alam mo, yan ang problema sa mundo. Ang China talaga pinakaunang tao sa buong mundo. Kaya wala tayong kapanapanalo sa mga China, di ba? Hindi naman ako nag-discriminate, pero kwento lang ito. Without the intention of defaming, kasi ako may Chinese blood din ako. Tapos
naipako si Kristo sa krus. Doon nakaraan lang, halimbawa. Sabi na nag-contest ng tanong, sino ba unang tao sa mundo? Sabi na mga Hudyo, kami! Bakit nasabi kayong pinakaunang tao sa mundo? Kami po ang nagpako kay Kristo sa krus. So, napakita naman ng Chinaman, sabi, kami po! Bakit kayo? Miss, saan ba kayo bumili ng pako? Andiyan ka na ba, Jay? Ano? Narinig mo ako? Narinig ba ako? Hindi niya ako narinig eh. Narinig ba ako? Apo, attorney. Sige. Pwede ka na magkwento kung ano, ang nanglulusod dito yung Chinaman na si Elmer C. Na may subdivision dyan, na siya na nagbaha na dyan sa dinalupihan. So, anong ginawa ngayon dyan? Sa lupa nyo pinaposisyonan dyan sa barangay Pinulot, anong nangyari? Anong oras yan? Kanina lang? Mga anong oras? Alas 4? Come. Ano? Mahina signal mo ah. Magsalita ka na. Alas 6 po. Alas 6. Alas 6:23 ngayon. Mga 5:45 po. 5:45. O sige, anong ginawa sa 5:45 din? Anong ginawa? Apo. Pakikwento ko anong nangyari. Hello? Naka-mute ang cellphone mo, naka-mute. Naka-mute ang cellphone mo. O yan, magsalita ka na. O ako na lang magtanong, anong oras na pumasok? Sabi mo 5:45. Nung pumasok, anong dala nila? Hello, marinig mo ko? Narinig mo ba ako? Hello. Nawala, nag-freeze na naman. Hello po. Narinig ba ako? Hello. Punta signal kasi natin, made in China. Yan ang problema. Hello po, attorney. Narinig ba ako? Hello. Apo, narinig ko po. Medyo narinig mo ako? Pakikwento mo nga kung ano nangyari, makinig kami. Apo. Pakikwento mo kung ano nangyari. Pakikwento mo ano nangyari. Na may Ay, putol-putol. Mahina signal. Ang maganda siguro, baka wala ka ng data dyan. Pasahan mo na kita ng data para matapos to. Nasa may cellphone ko isa. Ayun po. Hindi mo po nakiraan. Yung ulan po yung creek. Tingnan mo na, putol-putol boses mo. Hindi ka maintindihan. Ay, nawala na naman siya. Anyway, ako na lang magkwento. Total, narinig ko naman. 5:45, pumasok po yung grupo ni Elmer C. Sino si Elmer C? Siya po ang tagapangulo ng tinatag ng kumpanya na Colt Laguna Development Corporation. Ang ginagawa niya, gumagawa siya ng subdivision. So, ngayon, itong lupang ito na pinag-usapan natin ay pinasok niya. Kasi may titulo siya. Ang problema ko lang, ito lang. Made in China rin. So anyway, ang ginawa niya, nang pumasok siya, ay ipinakita niya yung titulo niya. Yung titulo po niya ay Colt Laguna na kapangalan ang titulo. Tingnan mo naman, taga-Bataan. Paano nangyari? Taga Laguna nagmamay-ari. Hindi ba Bataan ay para sa Bataan, ang mga taga-Bataan? Ang Laguna ay para sa taga Laguna? So nangyari, inusisa ko na yung titulo mo, Mr. Elmer C. Antay ka na lang tamang kaso sa sampa namin. Wala lang kami, naghanap pa kami ng pera pang sampa ng filing fee para sa laban sa kaso, sa yung kaso. Ganito po yan, napakasimple lang. Ang titulo niya po na pinapakita ay nasa pangalan ng Colt Laguna Development Corporation. Transfer Certificate of Title. Pag tinignan mo sa dulo ng titulo, nakalagay original Certificate of Title was issued.
Mas maga, kung hindi ko nakabali, 1920s. Pero, inaprubahan lamang po ng gobyerno ang pamimigay ng lupa sa mga pribadong tao noong 1980 lang. So, paano mangyari magkaroon ka ng lupa kung hindi pa binibigay ng gobyerno? Ganun na po niya kasimple, Mr. C. So, you do it at your own risk. Tandaan mo to. At pupursigihin namin yan, pababayarin ka namin ng kasuhan ka pa ng criminal case sa ang mga polis sa dinalupihan. I'm calling on Colonel Marcos. Huwag mo asahan na kung Marcos ang presidente, hindi ka na matagagalaw dyan. Kung kapapilido mo, Colonel Marcos sa Dinalupihan Municipal Police Station. Magrespondi ka nga doon sa barangay Pinulot kasi lumulusob po ang bakho at mga tao ni Elmer C. Anong ginagawa? Para mag-agaw ng lupa. Alam mo na yan, Colonel, hindi mo na kailangan isagot sa akin na civil case yan eh, hindi kami makialam dyan. Alam mo kung gusto kong pipitikin ko yung ilong mo eh. Ngayon ganito yung Colonel, ang lahat ng aksyon may civil na aspeto, may criminal na aspeto. Ito naman, ang tinatag na criminal na aspeto, ang tawag dyan po sa revised penal code na pinag-aralan ninyo, sa criminology school, criminology courses ninyo sa PNPA, ay grave coercion, pamimilit. Hindi mo pwede pilitin ang tao sa pamamagitan ng papalaya sa bahay niya. Grave coercion. Hindi mo rin pwede pilitin ang tao na gawin ang hindi niya gusto gawin. Hindi rin pwede na pilitin mo tao, babakuran mo, agawin mong lupa. Hindi rin pwede po yan. So, in other words, mayroon pang kaso na usurpation of real rights. Kung ano pa, kung may magka-damage ba dyan, may damage to property ka pa na kaso. At ang lahat ng polis na hindi magrespondi sa ngayon, bukas sa Colonel, makinig ka dyan sa Dinalupihan Police Station, napapatubo lang kayo ng inyong ano dyan eh. Nag-cellphone lang kayo dyan sa loob ng stasyon eh. Isumbong ka kay Marbel. Magrespondi kayo doon at stop nyo, pigilan nyo dapat ay mga ganong usapin, dapat pinag-usapan yan. Kung talagang may karapatan siya, si Elmer C, sa lupa, magsampa siya ng kaso sa korte at palayasin niya pa sa pamamagitan ng korte. Hindi yung manglusob ka lang. Tandaan mo, Article 536 says that no person shall be allowed to acquire possession of anything by the use of force and intimidation. And anyone who believes he has right to that thing must go to court. Ganun lang po kasimple yan. Sa civil aspect. Pero sa criminal aspect, kulong ka muna. Pwede ka na mahuli in flagrante delicto. Hoy mga polis, in flagrante delicto rin. Kahit na sila pa, sabihin natin totoo, pagtitulo nila, dapat na may ibang taong tumatayo. If there is any person standing in the way, you have no right to drive that person away. Only the court can drive them away. Tanungin mo pa sa lahat ng mga abogado mo dyan. Abang sabi na abogado na iba, ipadisbar natin. Kasi talagang mali yan. Igalang naman natin. Halimbawa, ikaw may-ari ng lupa, birong squatter, please lang, huwag mong sigawan ng squatter kay kumusquatter lang siya. Huwag mo sa palayasin ng gamit ang dahas. Pero kung magkausap kayo, kausapin mo ng maayos. At pagpirmahan kayo para na ikaw ay may depensa na hindi mo siya pinilit. Ganun na po ang in-advise ko sa mga may lupa na nagpapaupa o may bahay na nagpapaupa na may mga mangungupahan kayo na pasaway. Una, kausapin nyo na masinsinan. Kasi mapag-usapan naman sa lahat. Sabi mga katotohanan, ako naman ang may-ari ng lupa. So kung ako may-ari ng lupa, may karapatan ako paalisin ka. Pero siyempre, mag-usap tayo, naintindihan ko rin kalagayan mo na hindi ka pwede basta-basta mapaalis para makapaghanap ka pa ng ibang bahay at may time ka, may panahon ka makapaghanap, malilipatan. Ganun lamang po yan kasimple ang human rights. Ha? Tapos, pag ayaw pa rin, that's the time, pumunta ka, unang level mo dyan, kung ikaw ay tao, nakatira ka sa isang city,
pupunta ka sa barangay. Ngayon, kung magkausap kayo sa barangay, ito i-advise ko sa iyo para mas madali, hindi ka nagagastos sa korte. Kausapin mo sila masinsinan, pipirma kayo sa harap ng kagawad o barangay pangkat o konsilupon. Kung ano agreement mo, aalis siya halimbawa sa December, isa pizza. At kung hindi siya aalis, within 6 months, may karapatan ka ipapatupad ang pinirmahan niya, agreement niya. Hindi ka na pupunta kailangan sa municipal trial court. Kundi, sa pamamagitan lamang ng mga tanod, ay pwede mo na maipapatupad ang desisyon. Hello? So, ganun lang po ang aking masabi sa ngayon. Hanggang dyan na muna ako at marami pa akong gagawin. Hindi ko may ipapasok yung mga taong pinagagawa ng lupa. Hindi na po pinag-usapan niyan kung sino may-ari. Hindi po pinag-usapan kung talaga may-ari yung mga pamilya Zapata o hindi. Ang pinag-usapan dyan, sino ba nakapwesto? Pag may nakapwesto, hindi ka pwede mang-agaw ng pwesto kahit ikaw pa may-ari ng lupa. Idaan mo sa korte kung ayaw nila. Kung hindi, kausapin mo na masinsinan. Mr. Elmer C? Mr. Elmer C? Iba yung pag sinabi mo pwesto or possession, ay hindi pinag-usapan kung sino may-ari ang ng lupa. Ang pinag-usapan, sino ba nakapwesto? Yan. Kung nakapwesto ang isa, hindi mo pwede siya na suntukin, barilin, o palayasin, takutin para nang ganun-ganun na lang. Kasalanan yan, nag-grave coercion, makukulong ka dyan. Maliban sa kulong, ipapadeport kita kasi Chinese ka pala. Tapos, hindi pwede ang Chinese magmamay-ari ng lupa. Tandaan mo yan. Ang lupa ng Pilipino ay nakareserba lamang sa Pilipino. Sige, magtanong si Elmer C. So anyway, hanggang dyan na muna tayo, Jay. At I'm requiring the Governor of Bataan to please treat that as an election issue. Kaya kung hindi mo mabigyan yan, sasabihin ko sa mga tao dyan sa dinalupihan, huwag kang iboto gobernur. Alam ko, gobernur dyan sa Bataan ay protector ng pugo. Protector siya ng pugo doon, pinakahuli na ni Raid. Nako. Kunwari, in the guise of IGL, parang BPO, Business Process Outsourcing, pero pugo po yun. Sinabi mismo sa akin ni Mr. Casio, si Dr. Casio, Wilson Jan Casio. So anyway, na-raid sila, marami sila po na-raid doon. Kaya ang sa akin lang is, please naman, ayoko mang-away ng hindi ko kapwa Pilipino. Pero, be that as it may, kahit anong lahi mo, gagalangan natin isa't isa. Ang pakiusap ko lang sa iyo is, magsampa ka ng kaso sa korte kung ikaw talaga ay naniniwala na ang lupa na yan ay ikaw ang may-ari at ikaw may karapatan. Okay? Diyan lang muna po tayo at maraming salamat po sa mga nanonood at babalik po ako.